Buenos días, damas y caballeros. Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, has found herself deep in a trap that she herself created. She's trapped in a situation that she herself created. When she sought the help of the Supreme Court to stop last year's impeachment trial in the Senate, akala niya she was able to get away with murder kasi napigil ng Supreme Court yung trial by declaring it unconstitutional at inorderan yung House na next time gumawa sila ng hearing, dumaan sila sa hearing proper bago i-akyat ito, i-refer ito from the plenary through a 1/3 vote to the Senate. So akala ni Sara last year okay na, hindi lang man na-discuss ang issue, basta pinatay na lang. Ngayon naman because of that very controversial and questionable Supreme Court decision, na-trap naman si Sara dito sa sitwasyon ngayon kung saan tuloy-tuloy ang trial by publicity sa kanya, and this is really damaging regardless of the decision of the Senate whether to eventually convict or acquit her. What is clear is for every hearing, for every discussion, for every presentation, kasi puwera sa hearing tuloy-tuloy pa rin yung paglalabas ng mga resibo ng kampo ni Ramil Madriaga, kasama na yung over the weekend yung LTO papers, kasi hindi pa naman nila pwede ilabas yun sa Kongreso dahil yun nga kuan pa lang, clarificatory hearing pa lang, ilalabas nila ito sa Senado. So yan ang sinasabi ko, trap kay Sara. Ngayon she decided not to attend the hearing. Nabubugbog naman siya. Sinasabi nila dahil hindi nga siya umattend, one-sided ang hearing. Kasalanan niya, siyang hindi uma-attend Ngayon sinasagot niya yung mga issue, o yung iba nga hindi niya sinasagot. Although ang sinagot lang niya so far yung sa grades niya, yung issue sa grades na minor issue lang man. Pero yung mga major, yung pagbigay ng pera sa Office of the Ombudsman, pag-transfer ng pera mula dito kay kina Colonel Lachica at Colonel Nolasco to Ramil Madriaga, 30 to 35 million, pagkatapos ang instruction iwanan ito sa Office of the Ombudsman. Hindi pa niya nasasagot yan. Hindi natin alam, siguro nire-reserva nila ang pagsagot dyan sa trial. Pero matagal pa yun, May pa yun, maka middle of May, after ma-resume session yung sa May 3 yung or second week of May. So as for now, bugbog sarado siya, and because unless ma-TRO na naman ng either again ang Kongreso or Senado, wala talaga siyang choice kundi to look towards the impeachment trial, para doon na lang niya nakikita niya, dahil marami siya mga kaalyado doon na lang siya makakakuha ng fair trial. Fair trial, kasi nakikita niya, although hindi naman trial itong hearing, pero kulang ang numero niya dito. Yung mga dating allies niya, kasama si Congressman Rufus Rodriguez, ay missing in action na nung first day of clarificatory hearing.
At ito si Suntay, nasunog na sa issue ni Ann Curtis. Ito naman si Paulo Marcoleta, anak ni Senator Marcoleta, imbes nakakatulong sa kanya, na-expose pa yung katangahan ng mga DDS. Para kuha na lang, suki na si Marcoleta sa pag-lecture, pinapagalitan parati ni Congresswoman Jinky Luistro and former Senator Laila De Lima. So kumbaga useless, except to provide comic relief, pangpatawa na lang, pangkwa na lang, pang joke time na lang si Marcoleta. At in-expose pa ni Jinky Luistro na tila'y hindi niya alam kung anong binabasa niya, na binigay lang kuwan lang sa kanya, isinubo lang sa kanya ng tatay niya, si Rodante Marcoleta. Binabasa na lang, hindi pa naintindihan. So wala talaga. So tingin niya siguro wala siyang chance. Pero ngayon in-trap siya. Kung ipapa-admit niya ito, mga revelation na ito nila Madriaga, ng COA, ng ni Trillanes at ng AMLAC at kung hindi ng DTI, NBI, Security and Exchange Commission and other agencies na naglabas ng mga negative report kay Sara, especially yung kay COA, yung 73 million disallowance. Kung harangan niya yan sa Senado na hindi ipresenta mga yan as evidence laban sa kanya, wala rin siyang way ma-explain. Okay, manalo siya sa legal trial. Pero what about the trial of public opinion? Bugbog siya. Kasi ang tao maniniwala na the reason pinipigil niyang paglabas ito ay dahil totoo ito. They are truthful accusations. Totoo yung mga accusations. So this is the trap that Vice President Sara Duterte has set for herself. Kumbaga ito yung legal strategy na semplang, legal strategy na boomerang sa kanya. So this is the situation that Sara has found herself in. So if you don't call that karma, then I don't know what is. So Sara is really in big trouble. Kumbaga puro sablay. Akala niya winner na siya last year, pero mas napasubo ng lalo. At tulad ng sinabi natin, last year wala pa si Madriaga, hindi pa final yung COA report na pinapabalik sila, yung 73 million na disallowed confidential funds, disallowed disbursement. Kumbaga maling paggastos ng pera natin, in short pagnanakaw. So dyan trap rin siya sa situation dyan, kasi you don't have to be a rocket scientist, hindi naman kailangan maging genius ka para ma-figure out. Kaya pinapabalik ka ng pera, pinapasaoli sa'yo yung pera dahil ninakaw mo yung pera. Otherwise hindi papasaoli sa'yo. So yan. That's the problem, that's the trap. Paano niya, how will she get out of that trap? Pero parang quicksand ito Every day, the more she responds, the more she talks, the more she goes down. So talagang
I think divine intervention na rin gumagalaw dito. Ha? Akala niya hawak niya yung Supreme Court na tinawag ni Congresswoman Laila de Lima Sara's court. Pero hindi niya hawak yung divine intervention that is working against her. So I hope tuloy-tuloy itong direksyon na ganito. God will help show her, show the DDS, show Duterte na tinawag stupid God ang Diyos natin. Divine intervention will show that there is God, there is justice, and there is goodness in the world. So yun po ang take natin dito sa issue na ito regarding the trap that Sara herself has set for herself. Kaya napunta siya sa ganitong sitwasyon ngayon. How she will get out of this legal and political quicksand is something that we will be watching out for, and of course we will be reporting that to you. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.